Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat kung umibig siya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Bilang katauhan, marami kang maitatanong. Marami kang saloobin sa damdamin na hindi mo maisiwalat kung wala kang mapagtitiwalaang ganap. Hindi ura-urada, pagdaka, lahat ng nasa isip mo'y masasambit kahit kaninong kausap mo. Subalit, nandun pa rin ang presensya at lakas na bahagi sa iyo. Kung madarama nga lamang ng lahat ng anak niya, tunay na siya'y sandigan at marapat na totoo. Ang lahat ay di matitigil ng hirap at dusa ang loob. Buhay ba ang Ama? Kumusta po kayo? Masaya po ba ang buhay? Maganda po yung sinagot na amen, ano? Sapagkat welcome. Pahalik nga. May nahanap ako, yung nakita ko. Ay, napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, pag nandito ka sa dambana at kayo ang lumagay sa katayuan ko, masasabi mong mapalad ka pa kahit wala kang pera. Ano po? Sapagkat pag tinitigan mo yung maraming pera, pero hindi nila nadarama ang Diyos, hindi nila kilala, masasabi mong, bakit kaya? Dapat siyang unang makakilala, siyang unang makadama dahil sagana siya, marami siyang pera, pero alam niyo po, tunay ngang walang pagkabula at walang kasinungalingan ng nakatala sa banal na aklat na iba't iba ang ugali ng tao, iba't iba ang gawa ng tao, iba't iba. Alam niyo po, sa bagay, hindi pa ako nakarating sa inyong mga tahanan bilang tao, bilang apo kunching. Subalit sa inyong mga naririto, mas mapalad pa kayo sa tahanan ng tinunguhan ko. Sabi nga, kahit barong-barong lang at malinis, ano? At kaaya-aya sa pakiramdam, okay na. Ano? Kahit na malaki kung di ka makahinga, baka pumasok yung alikabok sa ilong mo, di po ba mas ano po? Ano po ba ibig sabihin? Kaya't wala talaga, mahirap talaga yung paliwanag ang buhay dito sa lupa. Kayo po ba nakapagdulot ng saya ang mga alagad sa inyo? Ay anak, nawa nga po'y nakapagdulot ng saya sa inyo mga alagad habang wala ako bilang apo kunching. Nasa totoo lang po, kahit nasa anak kong dako na nagmi-mission, ayan po yung aking kasama, si kapatid na Lourdes. Tayo ka nga kapatid. Wala siyang uniforme na tulad ng sa kanila Siya po yung alagad sa Japan na kasama ko sa pag-alis na. Sa kanya po ako nagpirmis at kay kapatid na Peli noon. Isang gabi lang ako nakatulog sa kanila kay kapatid na Peli, pero sa kanila po ako ilang gabi natulog. Siya po si kapatid na Lourdes na
alagad sa Japan, na kaya po ako'y wala ng 2 araw. Nag-mission kami sa Cebu. Doon po kami nagkita sa Cebu. Doon na po siya dumiretso. At dapat po bukas pa kami uwi eh. Nahiyaman ako sa iyo, sabi ko. Pero talaga kung may pandama siya eh. May misa po pala kasi ako bukas. At saka, total natapos na natin yung mission natin ngayong kapatid eh. Eh di na tayo umuwi bukas, sabi ko. Ayun po, nagpa-revoke. Kaya nakauwi po kami kagabi. Bagamat gumastos, sabi ko nga sa kanila, mga sino man kayong gumastos sa akin, sa amin, ang ama na magbalik ng ginastos nyo. Ano po? Buhay po ba ang ama? Ano nga ba ang mission? Ang mission ay iba't iba ang tinatahak mo. Para kang negosyante. Ang pagbimisyon ay parang negosyante na mangangalakal kung saan tutungo, hindi mo pa alam ang malaking kikitain mo o malulugi ka. Bagamat sigurado ka sa dala mo, sigurado ka sa puhunan mo, sa paninda mo, at sa daglay mo, sa sarili mo, sa daladala mo. Subalit, hindi mo alam kung malulugi ka o tutubo ka. Ganun ang isang misyonary. Ganun ang mga may misyon. Sapagkat, ipababatid sa iyo ay tutungo ka sa dakong iyon para mangalakal ka. Hambing nga sa negosyante, ang alam mo, mangangalakal ka doon, maganda ang daladala mo, kumbaga ang produkto mo, magagaling, magaganda, pero hindi mo alam kung mabibili sila. Tama po ba? Hindi mo alam kung may makakagusto dun sa produkto mo na yon. Subalit, ikaw na, may dala, sigurado ka, maganda, at sinisigurado mo sa sarili mo na kung gugustuhin nila ay makakabuti sa kanila. Tama po ba? Subalit, hindi nga lahat ng aalukin mo ay gugusto. Masisiyahan, matutuwa, tatanggap. Ang biyaya ng Ama ay laganap sa lupa. Ang pagpapala niya ay laganap. Ngunit ano nga bang uri ng pagpapala ang gusto ng tao? Maliwanag na pinakita niya ang katarikan. Kapag bumagsak, lumalagapak, bali-bali ang pakpak. Ang pangaapi, kapag nagkabaliktad ang pangyayari, kung sino inapi, siyang sagana at magandang buhay. At kung sino pa sinasaktan ng damdamin at inapi-api, kung minsan siya pantubos sa buhay mo. Sa dakong iyon, ito po ang dinadatal, kaya ito mababahagi ko sa inyo. Sa dakong tinunguhang iyon, iba't iba ang pinasilay ng Ama, na sa katotohanan po, kung mimithiin ay pagtulog, hindi pa po ako luluwal sa inyo ngayon. Sapagkat, kung umalis ng Sabado ng gabi, anong oras nakatulog, pagdating doon, mag-aalas 4, na-delayed po ang kanilang biyahe sapagkat may bagyo sa Japan. Anong signal? Ay, 13, mali pa pala. Sinabi kong 11, 13 pala. Sabi ko kasi sa pinagkwentuhan ko, signal 11 daw. Ha? Dito po, signal 4, ay malakas na. Eh, signal 11 ka ako. Ay, 13 pala. Kaya, pasubali, tanungin mo muna sa kanya. Mali sinabi mo kanina. Sabi po sa akin. Adi, ayun, tinanong ko, 13. Kaya yung pag-uusap namin na magkikita kami sa airport, na doon na mauuna siya nang alis ng yung flight nila dahil di kami magkasama sa airplane, nagkabaligtad po. Kami ang nauna, sila nahuli. Parang walang pinagkaiba nung nag-mission kami sa kauna-unahan, sa Roas. Ang nag-aya po sa amin doon, iyon ang natira.
sapagkat may bagyo din noon. Kami nakalanding, dito naman sa Pilipinas ang bagyo noon, binalik lang sa akin, dito sa Pilipinas ang bagyo. Pagdating namin sa Rojas ay napakalakas na ng bagyo, hinahagupit na. Pagbaba namin, dala-dala namin siya. Lumilipad yung mga yero, pero siya, patag lang kami. Nakalipad kami, nakalanding kami. Yung kasama namin, bumalik ng Manila, hindi nakalanding. Buhay po ba ang Diyos? At nung humupa na, tsaka kami nagbiyaheng patungo dun sa aming tinitirhan. Na ngayon naman, ganun din ang pangyayari sa amin. Nauna kami sa kanya at dumating siya ay mag-aalas 3 ng madaling araw. Isipin niyo po yun. Nang dahil, siyempre po, bago ka umalis, may balakid. May mga balakid. Hindi ko na po ikukwento sa inyo kung ano yung mga balakid ko bago ako makaalis. Subalit sa patnubay ng Ama, sabi ko, Ama, ayoko masubukan. Sayang po yung kinuha nilang ticket sa akin, kundi ako tituloy. At iisipin ko po rin aking iwanan, ring lahat. Palakasin mo loob ko, patapangin mo ko, at payapain mo ko para makatuloy po ako. Tumuloy pa rin po ang misyon ng inuna. Subalit sabi nga, kanya-kanyang misyon, kanya-kanyang kaloob. Napakahirap talaga yung mga kasamahan mo ay, halimbawa, ilang kayong may espiritu, doon po pinakita ng Ama pakikilaban, pakikibaka. Kung papaano ang mga alipin ng sanlibutan at makatauhan. Sabi ko, kala ko ba ako? Sa pelikula lang yan. Talaga pala ka akong parang mayroong ahas na naglulupi kung magbihis. Sabi ko, yan ang patotoong wala siyang pagkilala sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, siyempre po, hindi ko masabi sa kanya dahil yung kasama niya, ayoko siyang masaktan. Ngayon, maririnig niya na lahat. Kasi sabi ko po sa Panginoon, huwag mong pahintulutan na ako'y magkwento bilang tao, kundi lahat ay ibigay mo para sa espiritu mo. Huwag mo rin pahintulutan na magkamali ako ng kwento, kundi ang lahat kung papaanong miniminsay mo sa akin habang naririto ako, ay naroon ako, ibahagi mo ng marapat. Mga minamahal na kapatid, maliwanag ang katotohanan ng pagmamahal ay hindi mo pwedeng bilhin. Kahit na ano pa ang ibigay mo sa taong minamahal mo kung hindi kanya mahal, baliwala. At sadya nga palang, may mga taong baliwala sa kanila yung salapi. Pero ang Panginoon ay wala. Kaya naman, ang buhay ay hunghag. Kakayod, pamimigay, lulustahin, pero walang kapayapaan, walang kasiyahan, walang kagalakan. Mga minamahal, ang problema nyo ay sakit. Ang problema ay pera ng iba. Problema sa pamilya. Subalit, sabi nga, sa kabila niyon, kung kilala mo ang Ama at nadarama mo siya, hindi labis na magdurusa ang puso mo, maninimdim, at may kakontentuhan ka, kasiyahan ka. Pinakamahirap, yaong nasa iyo ang salapi mo, ngunit hindi ka maligaya at masaya. Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga may salapi na masaya, maligaya, payapa ang buhay, kampante ang buhay, purihin ang Ama. Ano nga ba ang buhay? At ano ang misyon sa buhay?
Ang buhay ay pahiram. Ang lahat ng tao ay may misyon sa buhay. Sa palagay nyo, wala kayong misyon? Kayo, wala kayong misyon? May misyon din kayo, mga minamahal ko. Bagamat kayo sa palagay nyo hindi lingkod, hindi kayo naglilingkod, may misyon pa rin kayo sa buhay nyo. At hindi lamang ito matatanggap ng tao kung hindi niya tatanggaping siya'y may misyon sa buhay niya. Lahat ng tao may sariling misyon. Halimbawa, may asawa ka, misyon mo pamilya mo. Mula kaliit-liitang bahagi ng anak mo, misyon mo. At doon na nga makikita mo kung naipundasyon mo yung pamilya mo sa may takot sa Diyos, may pagmamahal, may pagpapahalaga, ikaw rin na magulang ang masisiyahan. Ngunit paano yung mga pinalayaw, pinalaki sa salapi, pinalaki sa karangyaan, pinasarap ang buhay, pinalasa pang ganon, subalit ang ama hindi napakilala. Mga minamahal, napakapalad ng mga nagpakilala sa ama sa mga anak nila. Kung dumaratal man sa kanila ang mga kuminsan ay pagdalisay at pumasok yung kalooban ng ama, hindi ka mabibigatan, hindi ka mahihirapan. Di tulad ng malayo, hanap ng kasiyahan, hanap ng kaligayahan, hindi maramdaman. Yaon yung mga taong walang kagalakan sa buhay. Yaon yung mga taong habang kumakain, nasasarapan, pag nabusog, tutugot, pag nadumi, dudumi, pag gutom na naman ay kakain, at pag nabusog ay titigil, pag nadudumi, dudumi na naman. Ganun at ganun na lamang ang buhay. Gagawin kung ano ang gusto, sulong, maglango ka ng alak habang gusto mo. Magagawa ito sa may salapi at walang iniisip. Ngunit, marunong namang magmahal. Lamang, ang pagmamahal ay wala kang matagpuan na tapat na magmamahal sapagkat hindi ka rin tapat. Maliwanag na pinakita ng Ama, kung marunong kang magmahal ng tapat, mayroon ka ring makakalapat. Subalit kung mayroon kang pagmamahal at hindi mo alam ang masasaktan siya at nanakit ka ng damdamin, ganun din ang mangyayari sa iyo. Patuloy at patuloy, parang gantihan lamang. Mayroon bang payapang buhay? Mga mahal, paano nga papayapa ang mundo? Paano nga liligaya ang tao? Paano nga masisiyahan? Lalo na't halimbawa ay ang gusto ng tao ay pakabit. Ayaw tumulak. Kung kabig ka ng kabig, halimbawa, lupa yan. Kinabig mo ng kinabig. Puno na kabig ka pa ng kabig. Hindi kaya sa sobrang pag-apaw, bumalik din doon? Sapagkat wala namang bakod dyan. Kinakabig mo lang ng kinakabig. Ano ibig kong ituran, mga mahal ko? Kung puro ikaw na lang ang maghahanap ng pagmamahal at hindi ka marunong, sa pag-umapaw na gusto mo ikay mahalin at wala kang pagmamahal, hindi kaya lahat ay pait din ang paibalik sa iyo? Magbabalik lahat ang lupa na yan. Sapagkat kung papaano ang lupa'y natitibang, ang puso mo rin matitibang. Buhay ba ang Ama? Ano nga baga ang nais ng Ama? Samantalang napakabuti niya, napakadakila niya, at napakahiwaga niya. Siyang lakas, siyang tibay, siyang buhay.
Ngunit paano mo nga ito mapapakilala sa sarili mo at mapapatotohanan siyang lakas, siyang tibay, siyang buhay? Kung ito'y nararamdaman mo na malakas ka, ngunit di mo alam hihina ka, at nang humina ka, hindi mo na alam kung paano ka lalakas, at hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas, kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Sasabihin mo, walang Diyos. Subalit paano? Sumisikat ang araw at lumulubog. Sino nagpapakilos? Paano umuusad ang nakakampanting ulap at lumalaganap? Hinihipan ba ito ng tao? Paano pumapatak ang ulan? Binabatak ba ito ng tao? Kaya't kung hindi ka maniniwalang may Diyos, ay hindi ka nga masisiyahan at magagalak. At ito ngayon ang misyon sa buhay ng tao. Ito ang misyon ng bawat isa. Ang kilalanin mong may Diyos ka at ipakilala mo sa sarili mo ang Diyos mo. Ang matanggap mong may Diyos ka at tanggapin ang sarili mo ng Diyos mong kumikilos sa buhay mo. Upang mapatotohanan mo, buhay nga siya sa iyo. Ngunit paano kung hindi mo nga mapapatotohanan ang kumikilos siya sa buhay mo? Sapagkat ang alam mo lamang ay ang sa iyo. Mga minamahal, iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Iba't iba ang nagaganap sa buhay ng tao. Kung minsan kung anong ayaw mo, siyang nangyayari sa iyo. Siyang nagaganap sa iyo. Kung minsan yung gusto mo, siyang hindi mo makamtan. Sadyang mapakarami mong maitatanong sa Diyos mo. Napakaraming maitatanong sa Ama. Masasabi mo, nagpapakabuti ako. Bakit sila pasarap sa buhay? Bakit na daming pera? Bakit pinagpapala pa? Mga mahal, kahirap nga ang unawain itong mundo. Napakahirap nga. Kaya pinasilay ang isang pakpak ng airplane, ng eroplano. Anak, bakit yan ay pag malapit ng bumaba ay binubuksan, ay sinasarado? Pag tumaas ka, bumubuka na yan. Yung mga pakpak, nakataas na. Pagka nakababa na sarado, yung hangin, di ba? Para lagos-lagosan doon. Kayo, kung laging sarado ang puso nyo at isipan, paano makatatagos doon ang Ama? At paano mailalabas niya ang lahat ng marapat sa buhay ng tao? Ang tamang pag-iisip, ang mabuting pandama. Kaya't ang gusto ng Ama sarado ay mabuksan. At kapag nabuksan at naging ganap si Kanya sa isang katauhan, ang Kanyang kaloob, hindi kaya makinabang siya. Mga mahal, maaari nga hindi ninyo mawawaan ang aking kinukwento sa inyo. Hindi nyo mawawawaan ang aking binabahagi sa inyo. Sapagat wala kayo roon, hindi nyo nakikita. Ngunit sa inyong buhay pag nilaya ninyo, ano ba ang hindi mo maisuko sa sarili mo? At ano ba ang hindi mo matanggap sa sarili mo? Kung ang hindi mo maisuko ay ang kasalanan mo, mahihirapan ka. Kung ang hindi mo matanggap ay ang magpapalaya sa iyo, mahihirapan ka. Subalit lahat ng kasalanan na nagawa mo ay pinagsisihan mo at ang tanggapin mo na may Diyos ka, makakalaya ka. Buhay ba ang Ama? Sa mga panahon ng mga propeta, marami ang istorya na tunay nga at napakahirap na paniwalaan. Tunay ang katotohanan at mahirap paniwalaan ng tao ang kaganapan. Buhay ba ang Ama? Humangot tayo mula sa Exodo. Dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, padadaanan ko ng nakakakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo
asno, kamelyo, baka, tupa, at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Mula pa sa panahon ng mga ninuno, ang magagawa pala ng Ama ay tunay na gagawin niya. Subalit ano nga ba ang hindi niya ginawa? Ang kasalanan, ang maminsala ng walang dahilan. Subalit kaya niyang gawing pinsalain ng tao at kaya niyang iangat, itaas ang tao. Isang senaryo ang pinasilay. Matarik ka ba? Mapang-api ka? Kapag bumagsak ka, kawawa ka. Sapagkat hindi alam ng tao kung ano ang magiging bukas niya. Kung meron niya yon, magsalita ng magsalita, kaya niya. Kung meron niya yon, magpahamak ng kapwa, kaya niya. Subalit, pakikita at pakikita ng Ama sa takdang panahon, kapag siningil niya ang may kasalanan, daig pa nung ginawa niya ang magagawa niya. Ang minisyonan sa dako doon ay hindi marami. Alalaong baga, ang wika nga, iiwanan ko ang 99 at hahanapin ko ang nag-iisa. At kapag nakita ko siya at sumama sa akin at naibalik ko sa Ama, masayang masaya. Ngunit paano nga kung hindi? Sapagkat hambing sa tupa, halimbawa ay naligaw siya, at sa dako roon, wala man siyang makain, ngunit nalilibang siya doon, kinukuha mo na, kampante pa siya kahit na madamo, na marumi, basta may sarili siyang gusto, may sarili siyang mundo. Kahit hayop may sariling mundo. Ayaw niya sumama. May bibigay mo ba ang tamang pastulan? Ang malilim na pastulan? Ang malinaw na batisan? Hindi. Alalaong baga, gayon ang tao. Kapag napanindigan niya na, kilala kong Diyos, nakikita kong Diyos, kung paano siya kumilos sa akin, ngunit lihis naman sa kanyang ginagawa. Natutuwa ba ang Ama? Ano nga baga ang nais ng Ama? Gamitin mo ang pangalan niya sa mabuti mong sinasabi at sa totoo at makatotohanan ng pananalita. Hindi doon sa pangangatwiran na hindi tama. Kaya't ilampung beses mo man sabihin, kilala ko ang Ama. Wala naman talaga akong inaasahan maliban siya. Wala naman talaga akong aasahan maliban siya. Gayon pala. At wala kang ibang inaasahan kundi siya. Bakit di mo isaayos pati tahanan mo? At yan ang mali ng tao. Masabi lang, kilala ang Ama. Masabi lang, makaama. Masabi lang, tinatanggap niya ang Ama. Upang hindi palamang ang kanyang pananampalataya. Upang hindi mapahiya sa kanyang pananampalataya. Upang hindi may palamang ang kanyang pananampalataya. Ipagtitibay niya sa sarili niya, kilala ko ang Diyos. Subalit sa kabila noon, ano ang nais ng Ama? Maliwanag niya nga ang itinuran, huwag akong sasambitin sa kawalang kahurubulan. Hindi mo siya maaaring ipangalandakan sa walang kabuluhan at hindi nararapat. Subalit ugaling sabihin ng tao, Panginoon ko at Diyos ko. Mga minamahal, kay palad ng tao, nang layo niya'y mabuti at naisasabuhay niya ang kabutiang yaon. Nang sinasabi niya'y mabuti at naisasabuhay niya sinasabi niya yung mabuti. Subalit paano nga? O aking Ama, mahirap mawawa ng iyong mga anak ang aking itinuturan kung hindi nga sarado sa isip at damdamin nila ikaw at nakabukas ang pangunawa para sa iyo.
Kaya nga't maliwanag ang katotohanan at itunuran mo maliwanag din. Sapagkat ikaw nga ang buhay, ikaw ang lakas at tibay. Ang wika mo nga, paano matutunton ang aking liwanag, kundi apuhapin at sisilayan? Paano mararamdaman ang aking pagmamahal, kundi nadadamhin at kakanta? Paano matututuhan ang aking salita at mapapatotohanan na totoo ang aking gawa, kung hindi lahat ay sa akin itana? Maliwanag mong tinuturan niya, Ama, ay ikaw na rin ang magbadya at nagiging marapat ang iyong salita sa iyong mga anak na nakikipagtotoo sa lupa. Tunay na ang lahat nga ay walang pagkabula. Ngunit sino magpapatotoong maghahayag kung ang lahat ng hahayagan ay bulag at bingi, manhid patay ng mga nilalang? Kaya't kay palad nga ng iyong sinabi, ayon sa iyong wika sa kanila, kay palad ng mga taong sa iyo'y kumilala at tumanggap, tunay nga aking Ama, sapagkat mararamdaman nila kung sino ka at ano ka, kung paano ang pagkilos mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. O aking Ama, naririto sila. Ilan lamang sa laksang bilang ng iyong mga anak dito sa lupa ang naliko mo sa loob nitong dambana upang do'y hayag ang marapat at ang may pandinig sa kanila yung karinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat wika mo nga, kung ang papel ay napupunit, ang templo mo'y nawawasak. Kung ang tubig sa ilog ay natitigang, ang puso ng tao ay natitigang sa pag-ibig. Subalit ang karagatan, kailan may di matitigang sa lalim at lawak, kaya't ang sinumang sa iyo'y nakakaunawa sa iyong mga salita, hindi ka titigangan ng pangunawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya pinasisilay po ng Ama ang mga kaganapan sa pakikitungo mo bilang lingkod upang mapatotohanan ang kanyang salita ay walang pagkabula. Tama po ba? Gaano man kabait ang tao, may kapintasan. Gaano man siya kasama, may kabutihan. Tama po ba? Sapagkat hindi nga ginawang perpekto ng Ama ang mga anak niya. Ngunit siya ay perpektong-perpekto. Kaya't kapag kinilala mo siya, ikaw na kumilala sa kanya, gusto niya ay maging maayos na. Tama po ba? Kaya, napakabuti ng Ama, si kapatid na Lourdes, mission niya po yun eh. Kaya lang, sinamahan ko siya bilang pagpapadama sa kanya ng pagpapahalaga, pagsuporta, at pagmamahal. Sapagkat ang pagtungo niya doon ay misyon. At upang mapatutuhan ang misyon at mapakita ang kabuluhan at pagiging ugnayan sa Ama, ano ang kailangan? Di ba pakilala mo siya? Di ba ipadama mo siya? Ngunit madarama ba siya at makikilala ng hindi katulad ng sa iyo? Ang damdamin at pag-iisip? Hindi Wala naman sa relihiyon ang kaligtasan.
Subalit ang bawat isang may takot na sa Ama at kumikilala sa Kanya at ang Panginoong Jesucristo ang nasa puso ng bawat isa, nagkakaisa sila, di ba? Kaya nga, kumisan, hindi ka kakalabanin, pero hindi ka naman sasang-ayunan. Alam niyo po ba yon? Hindi ka kakalabanin, subalit di ka naman sasang-ayunan. Kapag halimbawa may respeto sa'yo, hindi ka lalabanan, kaya lang hindi ka rin naman pakikinggan. Tama ba yung respeto na yon? Totoo po bang nakikita yung respeto doon? Parang hindi, ano? Halimbawa, hindi kita kinokontra sa gusto mo, pero hindi naman ako aayon sa'yo. Dahil may sarili akong pananaw sa mundo. Mayroon naman akong sariling kaalaman at mayroon akong sariling karunungan. Mayroon din akong sariling pananaw. Mayroon din akong sariling pananampalataya. Paano po magkakasundo yung ganon? Magkakasundo po ba? Hindi nga kayo maglalaban, pero hindi naman kayo magsasang-ayunan. Subalit, kung magsasang-ayunan kayo, na kahit hindi kayo iisa lang, ang panuntunan, ngunit sa isang Diyos, magkaisa kayo, magkakasundo kayo na po. Tama po ba? Yun lang ang gustong marinig sa inyo. Ano po ibig sabihin? Halimbawa, Buddhism ka, Catholic ang isa. Pag pinaliwanag mo at naintindihan, nagkaunawaan kayo. Paano kung hindi? At may sarili. Ama, eka, ama. Kaya, sabi ko sa kanya, tayo na. Tayo na sa antipolo. Lahat ng misyon, pakikibaka. Kaya yung mga ngalakal, na maraming naging kita, tuwan-tuwa nang magbalik siya sa kanyang probinsya o sa kanyang bayan kung siya'y nag-abroad. Nag-export siya, no? Export-import ang negosyo niya. Export-import. Pag papunta sa ibang bansa, may dala siya. Pag pauwi, may dala. Kaya walang lugi, kitang-kita. Naunawaan niyo po ba yung kwento? Alam niyo po, ganyan ang espiritu. Libot ng libot, parang mga ngalakal. Papunta ron, may dala, pauwi, may dala. Sino ang nalulugi? Yung tao, ano? Yung tao. Totoo po. Kayo po, nang pumunta kayo rito, may dala kayo? Nang pauwi kayo kahapon, may dala pa rin kayo? Yung po mga nagsipunta ng Lunes at Martes, nang pumunta rito, may dala. Nang umuwi, nagdala pa po ba o nag-iwan lang? Anong dala? Bigat o gaan? Ay, purihin po ang Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi ko nga, mabuti pa yung foreigner. Sabi niya, palis na, bumalik. At nang pagbalik ay lumuhod. Sabi niya, Apo Pangching, please, pray for me. Di po ba? Mas mainam. Ano? Diyan nakikita yung may kababaan. Kahit nakaligaw. Paano yung, sabi niya, Diyos, Ama. Pero, ugali niya hindi Ama. Naunawaan niyo po ba yon? Kaya, sa ilang minisyonan, ilang katao lang, isa lang nakinabang. Isa lang. At yun man na hindi pa sigurado kung nabuslo na yung, kung nakasilid na sa, nasa lakab na eh. Ang hindi ko lang alam, ang Ama na nakakaalam, kung yung nilagay niyang isda sa
buslo, ay mananahan doon. Nasa lakab na eh. Ang laking dalag, nilagay sa buslo. Ewan ko lang, kundi magkakatanggal-tanggal ang kaliskis noon. Buhay ba ang ama? Talinghaga. Sino nagsasalita ng talinghaga? Demonyo o ang ama? Espiritu mabuti, espiritu masama. Mga minamahal, ganyan ang katotohanan. Ang paglilingkod ay hambing sa paghagis ng dala sa karagatan, na kapag hinatak mo at nakuha mo yung mga mahihilab na isda, itatabi mo siya sa banyera. Ano? At yung hindi pa dapat, pakakawalan mo pa. Ano ibig sabihin, mga mahal? Ang nakakadama na at nakakakilala, mahilab-hilab na siya. Ngut, yung hindi pa, kailangan lumangoy pa ng lumangoy para lumaki muna. At baka isang araw, lumaki rin sila. Paano kung hindi lalaki at kinain ng buhaya? Eh, sino po ba buhaya? Ang ama o ang kalaban niya? Yan ang bawang katotohanan. Ang ama hindi buhaya, ngunit ang kalaban niya ay buhaya. Sakim, gusto niya kanya lahat. Ikaw ba patatangay ka sa kanya? Paagaw ka ba? Pakakain ka ba sa kanya? Kaya dapat kanino ka? Kanino ka? Mga minamahal, hindi na babasahin ng ngayon at mamaya sisimba naman kayo, di ba? Yung sisimba, yung sasamba, subalit yung hindi ay hindi nyo maririnig. Ngunit ang sabi nga, ang pagpapatawad ng Diyos Ama ay walang katapusan. Subalit ang pagpapatawad ng tao ay may hangganan. Buhay ba ang Ama? Subalit ang kagalak-galak sa tinunguhang dakong yaon na patotohanan ng Ama, ang kanyang salita ay walang pagkabula. Taon man ang lumipas, magaganap at magaganap pa rin. Taon man ang nakaraan, pakikita pa rin niya ang kaganapan. Sapagkat siya'y buhay na nagsasalita at ang salita niya ay may buhay. Buhay ba ang Ama? Ano ang pinakita? Sulong ka, magpasarap ka ng magpasarap sa buhay. At mang-api ka, bandang huli. Kapag siningil kita, kawawa ka. Buhay ba ang Ama? Ano pa ang ipinakita? Ang bawat araw, panghinayangan mo na hindi mo makilala ang Ama. Sapagkat baka dumating yung araw na hindi mo alam, sisingilin ka na pala, wala ka ng laban. Katulad ng kabuhayan na hindi mo napaghandaan sa ginawa mong hindi magwanda, may tutulong bang totoo sa iyo? Kung ano yung ginawa mo, gagawin din sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali at sa lahat ng dako, kailangan ng Ama. Kasama mo siya, nararamdaman mo siya, kilala mo siya, hinahanap mo siya, at ibigay mo ang sarili mo sa Kanya. Sa gayon, mapapatutuhanan mong buhay na buhay nga pala siya. Buhay ba ang Ama? Napakahirap ng mga nagpapakatotoo kung pagmamasdan ay nahihirapan din sila. Subalit ano nga ba ang pampalakas sa kabila ng nahihirapan ang nakikipagtotoo? Ang Ama. At yan ang lamang
ng mga malakas sa pagtanggap sa Kanya at dun sa walang totoong pagkilala sa Kanya. Nawa minamahal na mga anak ng Ama, maramdaman ninyo ang tunay na kaloob niya. Sasakyan mang pagkatibay-tibay, sa kaluwatan ay lulumarin niyan, magiging bakal. At kung marami na itong diferensya, lagi mo ng pagagawa, kakain din siya ng pera. Ganon din ang katawan. Pagkatibay-tibay man sa unang balangkas ng Ama, kapag napagas, dili kaya ay nanghina ang mga parting katawan, lulustay din ang salapi kung may gagastusin. Subalit kung wala, mananahan ka na lang sa pagbabat at magtitiis ka. Ang wika nga, nagpakasarap ka na sa una, kung nagpakasarap ka pa sa huli, at ang Amang yung kasama at kinikilala hanggang kamatayan mo, kay sarap pa rin ang kakamtan ng kaluluwa mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naranasan nyo na po ba yung pagpuyat kayo yung mata nyo parang wala namang ulap, wala namang dumi, pero parang pakiramdam mo, meron. Kahit maliwanag, pakiramdam mo ay meron. Pagkatapos ay tititig ka pa sa cellphone, magbabasa, kaya paumanhin. Kaya po sinasabi, paumanhin, may mga hindi po ako nasagot sa cellphone, mga minamahal na kapatid ko. Pag paumanhin po, hindi ko naman din kayo masagot sa Facebook, wala kayong Facebook. Hindi ko naman din po kayo masagot agad-agad kasi talagang maraming gampanin. Kaya hindi muna ako nagsasagot sa cellphone, parang yung mata ko parang magluluha dahil talaga pong puyat kami. Na ilang pasensya na po. Dahil sabi nga, mas masarap yung kahit dito, kahit punong-puno kayo, hindi ako nahihirapan. Doon, ilang piraso lang, ang hirap sa loob. Buhay ba ka ba? Kasi po, si kapatid na Nilo ay, ano ba kayong mission nyo? Nagbiro po siya. Pero alam ko naman na mangyayari yun eh. Kaya lang siyempre, nakatango na ako sa kanya, uurong pa ba ako? Sabi niya, mission konsumisyon lang yan. Sabi niya, tumigil ka kang magsalita. Kasi pagilitan ko pa po dahil mission konsumisyon lang yan. Sabi niya, Diyos ko, sabi ko, ako magkasala. Ano ba masama sa sinabi ko Sabi ko na ako sa iyo, huwag mo na sinabi. Mission consumption lang yan. Totoo po. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Sa dambana, yung mga lagad, makita mo pagka umaga, maglilinis na. Yung kasamahan namin, kung saan nagubad na, kahit nakaharap po sa akin, maghuhubad ng pantalon. Sabi ko, baka pati karsusilyo niyan, hubarin. Sabi ko, Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, kapatid. Sabi ko, may tao palang ganon. Ano yun? Walang kahihiya. Sabi ko, para ka ako nabuhay yung unang panahon. Yung karsusilyo ka ako noon, puti. At saka ka ako detale, nahihigpitan. Yan ka ako'y lumalagpak na yata Napatawa po kayo, no? Talaga po pagka ang kwento'y pang tao, matatawa kayo, no? Pero po pagka yung kwento ng Diyos, napakaganda, hindi kayo natawa, no? Pero naunawaan ko po kayo. Sige po. Di ngayon
naligo sa swimming pool, doon sa rooftop ng hotel. Pagbalik, susuot yung, sabi ko, basa ang short mo, hapon. Wet your Tapos, susuot yung, hinubad. Kala ko tatanggalin yung ano. Sabi ko, ala, susuot pala yung short uli, na hinubad na, basa susuot na naman, wala baka akong dalang damit siya? Ang dami niyang pera, lapad-lapad. Bata ka. Sabi ko, di naman po ninyo kilala, kaya hindi yung chismis. At di naman yung makikita dito yung kaya hindi chismis. Ang chismis kapag sinabi ko pangalan. So, pinakikita lang ng Ama yung mga ugaling tao, gawang tao, at kung papaano nga ang mundong ito. Ano po? Kasi, eto, iniwan kami. Paano sasabihin ko po sa inyong, mas marami kayo dito, mas matutuwa ako at di ako nahihirapan. Kaysa doon, iilan, nahirapan ng kalooban. Eto po, iniwanan kami dahil sinanto kayo parang, ako rin po inaantok pero binibigyan, pag-aralan nyo, hindi ito kwento hindi po ito paninira, hindi ito chismis, kundi pag-aralan nyo ang mundo, pag-aralan nyo ang buhay ng tao at ugali ng tao. Ito po, nagpa-rebook sila. Siyempre, kaming dalawa ni kapatid na isang alagad ang naiwan. Tumawag po sa intercom, sa phone, yung sa hotel, na kung pwede daw kaming lumabas. English Tagalogin ko na lang. Hindi ko alam sa English Hindi ako marunong mag-English Tanga po ako tanga. Hindi ngayon, sabi, siya sumagot. Siya nakatabi doon sa kama tulog na tulog yun yung sinasabi niya. Des, ay, sorry. Sabi niya, sorry. Kala niya, ako si Lourdes. Nga pala. Sabi niya, alala niya, umalis nga pala kayo. Hindi, binigay sa akin yung cellphone. Ako ngayon na sumagot. Ina-advise kami na bumaba sa ground floor, sa lobby, at ng electricity 45 minutes. Di sinabi ko, sige. Sabi ko sa kanya, doon sa kasama mo po, alabas tayo, nandun yung biyanan ko tsaka yung san ko yun. Di, yun, na sabi, lalabas tayo, di, sige. Nagpalit na kami ng bumaba, tapos, hindi pala, sabi niya, mabait. Kung utuin mo, mabait talaga. Baka kainin ka, hindi naman po ganun, Tsaka, may kwento yan. Pag po kayong mainip, may mensahe po yan. Di ngayon, sabi niya, lumabas daw kami. Buti na lang marunong siyang mag-English, pero English to ko kami parehas. Sige, lumabas. Sa labas daw kami, at kakain kami. Kaysa daw dun sa lobby, polluted daw, maraming tao kasi po, nakababa sila, at talaga napakaraming nag-check-in doon sa hotel. Ngayon, lumabas na kami, yung nakakatuwa, nananahimik kami kumakain, bumulong, sabi niya, ay bubulong, chismes. Kasama yung sabi niya sa English, wag ko daw sasabihin doon sa kasama naming anak na siya may pupuntahan na hindi niya alam na sinabi sa akin. Sabi, sige ka ako, sasabihin ko. Wag ko daw sabihin doon sa bata, tsaka doon sa
lola na pag umalis na kami doon, may pupuntahan siya. Kasi sinabi niya sa amin, pupuntahan niya doon sa dakong yon. Hindi ko na po sasabihin sa parting Manila. Ito na. Siyempre, hindi alam ni Re. Pagdating niya, kinalabit ko. Hindi alam. Alam po, alam. Hindi nga ako, sinabi nga sa akin hindi. Ay, ganun po ba? Kasama mo ka ako yan, hindi mo alam? Na, ano po ang istorya? Tingnan mo po yung taong may tinatago. Kala nyo, chismis, ano? Tingnan nyo yung taong may tinatago. Takot na, baka matalabid yung makwento ka. Na magtanong ako sa kanya. Huwag ko daw itanong sa kanya kung kailan kami pupunta at baka sasabihin daw, at huwag ko din sasabihin doon sa mga na may pupuntahan siyang ibang babae. Sabi ko, biniro ko na lang, you're bad. Sabi ko, bad. Sabi niya. Kaya kami pumunta doon, kung hirap po, talagang mahirap sa loob. Para kami, kunwari pakainin, kakain kami. Siya naman iinom. Ayaw niya doon sa iba. Huwag daw sa Jollibee, huwag sa kasi wala daw beer doon. So, ayun. Ama, ano po ba ang tinungo mo sa akin dito? Misyon o konsumisyon? Mga minamahal na kapatid, pinakita lang ng Ama, kung hindi kayo parehas ng Espiritu, tunay na konsumisyon. Subalit, ba't ako magpapakonsumisyon? Hindi ako magpapakonsumisyon sa kanya, siyang mangonsumi sa akin. Sabihin mo sa kanya, ako, ayoko ng sigarilyo. Alabas. Ginabi po, hindi pa dumarating, pero hindi nila alam, nagsabi siya, kay kapatid na, Elena na, hindi daw muna sila uuwi hanggat nandyan po yung mga may kasama po nagpunta doon hanggat nandyan daw po ang ingay po kasi nila Bisaya, ay Cebuano, kung ano mga pinagsasabi papagamot wala sa totoo paano kang magagamot doon? Paano mo gagamutin? Ako po kay nahihilo, ako po kay ganyan, mata ko po kay ganyan. Sabi ko, ito naman, tagapagpaliwanag. Kaya niyo po bang uminom ng kalabitin? Huwag mo na sabihin, hindi ako maniniwala. Buhay po ba ang Ama? Mga minamahal na kapatid, yan ang di nyo alam. Akala nyo, porket ganito, lahat na lang para ka naghahanap ng tinda. O kaya, para ka naghahanap ng bibili, ipamimigay mo? Hindi po. Tandaan po ninyo, ang Panginoon ay naghasik ng mga salita niya, ngunit may lugar na pinili. Tama po ba? Hindi sa palengke, hindi sa mall. Saan? Sa dawagan, sa karagatan, upang doon ay may sambit sa tao, ang ibig sabihin nun. Sa lawak ng daigdig, hambing sa isdang lumalangoy ang mga tao na hinahanap at kapag nasilo ng lambat, ay pipiliin ang mahilabila. At sa kabila man ng dawagan na puro damo, at kay daming mga sala ng tao, ang sinumang tumanggap at nagbago ay maaring magbagong buhay ito. Subalit kailanman, kung saan doon naaaliw ang tao, ang isip at damdamin niya ay naroon, ay hindi maaring doon mo'y dalhin ang salita ng Ama. Kaya nga, hindi ka pwedeng mangusap na nakamike ka, nasa sasakyan kayo. Kinakausap mo yung mga nagbibiyahe, na nagmamadaling pupunta, kung saan silang opisina pupunta. Kung saan silang trabaho pupunta, kung saan sila mamamalengke. Pupunta ka sa palengke na mga namimili, hahabol-habulin mo ang mga namimilengke. Pakikinggan ka ba niyan? Pupunta ka sa mall para bibigyan mo sila at ikaw ay makikinggan nila. Hindi makikinig sila.
Saan sila makikinig? Kung saan dako, naroroon ang presensya ng Ama ay mararamdaman, kaya't may dambana. Tama ba ga? Mga minamahal, kaya nga si Moises umakyat sa bundok upang makipagtipan, makipagniig sa tahimik na dako. Ang Kristo nanalangin sa hardin ng Getsemani. Tao, ito ang wika ko. Kung saan nalilibang ang isip at damdamin ng tao'y doon ang puso niya. Kung saan nahirati ang salitang bibig niya, doon ang damdamin niya. Subalit, kung ang tao sa kanyang pagkahirati ay hahanapin ng Ama at magbabago, makikilala niyang lubos kung sino siya at matatanggap niya kung sinong Ama niya. Kaya nga, ang bawat hinahanap ng pagkakataon upang ibalik at baguhin, kung tatanggapin, magliliwanag ang buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't ang wika, iiwanan ko 99 at hahanapin ko nag-iisa, upang kapag nakuha ko, maibalik ko sa Ama at magalak siya. Mga minamahal ko, batid kong hindi kayo nagtungo rito para makinig ng mga aral na ito. Subalit mapapalad kayo na kung ang hangarin at layunin ninyo ay hindi lamang katawang pisikal nyo ang gumaling, kundi kasama ang kaluluwa nyo. Sapagkat aanhin mo ngang magaling ang iyong katawan kung puro naman laman ang iyong kaluluwa ay higit pa sa talamak na sakit ng iyong katawan. Mga mahal ko, katotohanan ng sa akin tinuturan, pakainin mo man ang anong sarap at pinakamasarap ang bibig ng iyong kaharap. Kung ang puso niya ay hindi niya nalalasap ang pag-ibig, hindi mo mabubusog ng galak. Katotohanan ng tinuran ko. Kaya nga't pasubali, mapapalad ang naaaliw at nagagalak ang damdamin at tuwirang nasisiyahan ang kalooban. Mag-uumapaw na liwanag at katotohanan ay kakamtin. Sama ay makapananahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't kung mga alagad man ang nakita nyo kahapon at nakasama nyo, ngunit sa puso nyo'y Ama, masigit kayong tumanggap kaysa sa tinungahan ni Apo Kunching na nakaharap man at nakausap, ngunit ang damdamin ay wala sa pandama. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Wala kayong itatanong? Wala pala kayong itatanong. Masaya ba kayo? Oh. Pero nakakatuwa, sabi nga niya, pupunta daw siya doon upang kapatid, sabi ko sa kanya, kaya pupunta doon yan para mag-survey, titingnan niya kung ano yung kalagayan ng buhay nung blank. Pagdating, kinuwento sa kanya, o, diba? Sabi ko na sa'yo, mabait naman, mahabagin. Kahit pala, parang ahas na naghubad ng damit. Kaya, ano po ang mensahe na naman? Kung minsan, ang kilos at gawa ng tao ay hindi maganda, pero may puso mabuti. Ano? Minsan naman, disenteng-disente. Napaka-disente. Puso naman ay bato. Saan ka pipili? Isa man wala. Kapag ang Ama ang nasa sayo, ano? At
tunay na nakikilala at nararamdaman mo na, iisipin mo rin kung paano ka manamit ng naayon sa Kanya. Nababago ang tao, nababago ang takbo ng pag-iisip ng tao habang tumatanda. Totoo po ba yan? Kaya mas mainam yung bata ay walang isip, nung tumatanda, nagkakaisip. Paano po kaya yung matanda na may isip nung bata ay walang isip, nung tumanda ay nagkaisip? Paano po yung nung bata may isip, nung tumanda ay walang isip? Mamili po kayo, saan kayo doon? Saan kayo doon? Po. Kaya alam niyo po, napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya, pinakita niyang maliwanag. Kapag sa unang buhay mo, magandang buhay mo, huwag kang mang-aapi. Sapagkat maaring kapag nagbago ang takbo ng buhay at naghirap ka, kung sino inapi mo, siyang tutulong sa'yo. At naganap po sa Kanya. Kaya purihin, purihin, purihin ang Ama. Sabi ko, kaya pala hinirang ka ng Diyos. Sapagkat, ganun nga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, pasensya na kayo, naiwan kayo, magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Basta anak. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Sabi ko, pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Napakapalad po ng tao na binibigyang pagkakataon lagi ng Ama na makapagbago. Sabi nga, gaano man kalalim ang sugat, at ito ay nagnaknak. Yan. Sasagutin na lang. Sa mensahe na lang sasagutin. Gaano man kalalim ang sugat, at ito ay nagnaknak, mapapagbahaw din, at mapapatuyo. Ganap. Tama po ba? Kaya, ang sugat ay ginagamot, maraming paraan na gamot. At kapag nalapatan ng gamot, naaampat. Ang sugat na nagnaknak ay naghihilom na ganap. At pagkatapos, parang wala nang bakas na naiwan, ni peklat ay hindi nag-iwan siya. Kung maganda ang naging gamot niya. Tama po ba? Mga minamahal, tunay nga. Sa bawat kaganapan po, may nagaganap na gayon din sa tao, no? Halimbawa, sinaktan ang damdamin mo, wala namang damdamin hindi mapaghihilom ng panahon. Totoong-totoo po yan.
gaano man ang sakit na dinulot sa iyo ng kapwa mo, na paghihilom ng panahon. Hambing nga sa sugat na nagnaknak na malalim, sa hindi mo namamalayan, natitigang din, nagbabahaw at natuto yung ganap, yung balat, parang walang peklat. Ano po? Ganon din sa buhay ng tao. Ngunit ang hindi lamang po, natuto yung sugat, ay yung nakapaloob, na miya't may ay kinakanti, nagagasgas, eh hindi po talaga matutuyo yan. Tama po ba?